panahon ni Rodrigo Duterte, hindi ka pwedeng maghari-harian sa Pilipinas. Hindi ka pwedeng maging maton, mayor, gobernador, congressman, senador, kapitan sa barangay, o sino pa man, pulis at military, walang pwedeng maghari-harian over the people. Yun ang mensahe ni Duterte noon. Natin sa mga nakarang araw, yung nakikita nating sitwasyon ng ating mga kababayan na tila nagkakaroon ng alyansa sa iba sa ilang sangay ng ating pamahalaan. Isa na dyan ang Kongreso. Eric, na siguro ang himay nito kung bakit nasasabi natin na ang CPP ay lalong sumasaya sa mga panahong ito. Pero bago ang lahat, Eric, gusto ko lang singitan yung kay Miss Ina. Kay Inasusugan ng kay Miss Ina. Siyempre, ako'y natutuwa dahil wa-epek ang propagandang nilalabas ng iba't ibang sangay ng CPP and PNF kung saan pa man sila nakaalyado o kung sino ang kanilang makinarya para sirain ang ating Pangulo. Entry survey na nasa politiko man o wala sa politiko. In fact, diba, since day one nga na umupo siya grabe yung pagsira sa kanya, pero consistent ang taas na rating. Yun ang maganda, Eric. Nakikita natin ngayon na mataas na ang kamalayan ng taong bayan. Ang kanilang intellectual ay talaga namang kahanga-hanga. Dahil hindi na sila nauuto. Kung dati napakadali, uto-utuin mo. Dahil walang ibang media naglalabas Pupunuin ka ng mga propaganda laban sa isang taong ito para sirain. At character assassination, dyan expert. Character assassination. Yan, dyan sila magaling. Pero hindi matatalino na ang mga Pilipino. At ito yung resulta, di ba? Nakita nila ang totoong naglilingkod sa bayan. And Frank, adding to that, sa binanggit ni Miss Ina, yung tinuran, in spite of mga pangaharas, pangbuburyog sa kanya, may mga kaso na ipinahil ang mga CPP operative sa Quezon City Prosecutor's Office, may banta na ipapahuli si Pangulong Duterte sa International Criminal Court na bogus at walang jurisdiction sa ating bansa. At ang kasabwat dito ay ang NUPL ng CPP at NPA, pabor sa NPA ng uri ng mga abogado, itong National Union of Patakas Lawyers na nandito na ang mga initial investigators ng International Criminal Court at in-announce na nila ito. In spite of those, Miss Ina, Brother Franco, hindi po napigilan ang pagmamahal at pagtanggap ng sambayan ng Pilipino kay Rodrigo Duterte. Bakit? Tatlong factors na nakita natin dyan. Hindi po santo o Diyos na walang kasalanan si Rodrigo Duterte bilang tao. Pero in terms of the decisive leadership, in terms of very critical factor ng matatag na pamumuno at ang kanyang paninindigan na ipatupad ng todo-todo ang tamang batas sa mga kriminal, terorista at mga nagwawasak ng ating bayan, minahal siya ng taong bayan. Yes. So that kind of critical factor of strong and decisive leadership na nipakita ni Rodrigo Duterte mula nang siya ay mayor pa at naging presidente siya, yan ang nagbunsod na consistently kahit anong survey ang gagawin mo, very popular at tanggap at mahal siya ng sambayan ng Pilipino. Number 2, ang kanyang pagmamahal sa bayan. In spite of the fact na iniintriga siya na Maudigs. Sa isang interview sa akin, sabi ko, ano yung Maudigs? Maudigong pala. Yeah. Mauchitong tsaka Digong. Ngayon ko nalaman yun. May mga lumabas kasi. Oo, may mga lumalabas. In spite of those insults against the President, kay former President Rodrigo Duterte, hindi naniniwala ang taong bayan na ipinagkakanulo at ibinibenta tayo ni Pangulong Duterte sa China sapagkat ang kanyang posisyon ay hindi pabor sa China kundi anti-war, anti-aggression sapagkat pinapangalagaan niyang hindi masalanta ng digmaan na hindi naman dapat kailangang mangyari ang mga bangayan natin sa China. Yun ang kanyang posisyon kaya kinakausap niya Actually, ang China. Pinalagan nga ng ating former president yung pag-water cannon sa atin, di ba? Pinuna niya yun. Pinuna niya yun. Sabi niya, hindi pwede hindi tayo magprotesta. And during his time, take note, during his time, 400 diplomatic protests were lodged against China. So kung totoo maka-China siya, hindi tayo nagpo-protesta. Ang punto na naman dyan, ang pagmamahal sa bayan ni Rodrigo Duterte ay ang pagmamahal niya na huwag mapahamak. Ang taong bayan, ang ating puwersa militar at ang ating mga kasundaluhan at ang ating buong bayan ay magkaroon ng maraming kaibigan, hindi maraming kaaway, sapagkat hindi po nakabubuti sa ating bansa ang makipag-away at makipagdigmaan. So mali po at walang isla na nawala o anumang actual territory sa ating bansa.
sa panahon na 6 na taon na naging presidente siya, na itinuturo na siya ay maka-China. At naging issue yan ng mga hindi nag-aaral at kulang sa kaalaman ng mga kongresista para sabihin na si Digong ay broker ng China sa Pilipinas. Mali. At ang isemina, inintriga nyo dyan. Number 3 na factor kung bakit very popular siya, nakikita ng taong bayan na kailangan po ang tinatawag na continuity of leadership. Strong and competent, decisive leader ang hinahanap nila. Ang personal or ang personification, ang pagkatao na yan ni Duterte, yan ang hinahanap nila. It's not about the man. Yeah. It's about what he does to the country and what he was able to achieve to bring strong leadership to this republic. Yun po ang dahilan kung bakit pinamahal siya ng taong bayan. So thank you. At ang mamamayan po ang naghuhusga, ano pa man ang atake, political propaganda, machinations, and attack on the real score of how Rodrigo Duterte embraces the interests of the Filipino people. Still, ang mamamayang Pilipino ay nagbibigay ng tamang paghatol. At sa tatlong magkasunod na survey, number 1, kung tatakbo siyang senador, anytime in the elections from now, magiging number 1 senator si Rodrigo Duterte. May comment dito ka, Eric, sabi ni Miss Elisa Puzon. Ka, Eric, sama mo si Tatay Digong sa Kongreso. At sabi naman ni Jessie Sesio, sabi niya, mahal ang taong bayan si Tatay Digong dahil naramdaman namin ang kanyang pagmamahal sa bayan. Exactly. Exactly. And this is not a point of comparing Rodrigo Duterte as a former president to the current president, Bongbong Marcos Jr. Ito po ay objective facts. Yeah. Hindi mo po ito mabubura. At matatabunan, Brother Franco Miss Ina, ang katotohanan that Rodrigo Duterte is still embraced and loved by the people because of the kind of political leadership na nakabatay sa kanyang malakas na paninindigan na manindigan at ipatupad ang batas, labanan ng terorismo, kriminalidad, droga, korupsyon, at gawing matino at maayos ang pamamahala at hindi abusado sa mamamayan. May isa pong ka, Eric, idagdag din sa mga nasabi mo kanina, na I think isa sa rin sa mga bagay na nagustuhan ng ating mga kabayan sa dating Pangulo, yung kanyang the way nakipag-communicate siya, hindi siya, ano ba ito, kung sa lingwahe pa ng dating Hindi siya nation, elitista. hindi siya elitista, kaya niya, doon minsan napapasama pa siya, hindi ko naman sinasabing dapat mura, pero alam mo yun, yung kanyang pagiging natural na mamamayan, yung ano ba yung ordinaryong paano siya makikipag-usap, ganun yung pinapakita. Pag galit siya, galit talaga siya. Nakakapag-relate ang ordinaryong mamamayan sa kanya. Diba? Tsaka ang una, diba, kung mapapansin, lalo na sa peace and order, yun kasi una rin nararamdaman Yes. ng ating mga kababayan. Diba? Lalo na sa isa pinang illegal drugs. Ako, si Brother Franco dati nag-cover yan. Special report niya, puro anti-illegal drugs operations. Yun, diba? Yung peace and order kabuhat, tapos counter-insurgency. Yun. So, isa yun sa, kumbaga ba, naging prioridad niya talaga na sa ibang mga administrasyon, hindi siya, kumbaga ba, ganun lumitaw. More on ekonomiya, gano'n. Pero siya talagang, alam mo siya yun. Kasi Duterte, yan, ayaw niya sa droga. Diba, sumikat pa nga yung I hate drugs. Oh my God. Ang dami niyang mga memes noon. Na kahit minsan, parang ginagawa siyang katatawanan. Pero, di ba, sa international, pinakita isa siya sa Sinaluduhan siya. Di ba sa Maraming Forbes leaders. magazine ba ito? Kasi, Time magazine. Time Yung Punisher pa nga ang sabi sa kanya ng time. Kasi yung basehan mo dyan sa oras na ikaw ay hangaan ng ibang Foreign leaders. Yes. exactly, ng ibang pinuno ng ibang bansa. Ay naku, ba't hindi tayo hahanga kung ang si Trump nga Yes. ay hinangaan. Si Putin. Si Putin hinangaan. Si Xi Jinping. Xi Jinping. Kinikilala Ito siya. ang mga powerful leaders. Powerful I leaders believe yan. na believe. Elibs sa ating Pangulo. Elids. Di ba? Ay, Iba bro, kung sino pa yan. idagdag mo na. Ang former Prime Minister na pinatay sa Japan, si Abe, Yeah. pumunta mismo sa bahay niya sa Davao. Ganon. Diba? Pinuntahan sa Davao. At ang nangyayari ngayon, sila ang parang nagkikita mo nagsusumamo sa ating Pangulo. Si Mituto, ng Indonesia. Yeah. Ang respeto, di ba, ka Eric? Yan ang isa sa mga bagay na hindi... I remember one time during his campaign period, ka Eric, dun sa harapan ng Luneta Park, they call that sa... Yung Quirino Grandstand. Quirino Grandstand. Tama. There was a time that he said that because he cannot cross this line, because once he crossed this line, that's an like a playground for assassination na sa kanya. Kasi may security May limit. security limit lang.
Pero sabi niya, okay, I don't really care about my life. I'm willing to risk my life for every Filipino. I will cross this line. Nilapitan niya ang tao. Barilin niyo kung gusto niyang At barilin. lumapit siya sa mga tao. Yes, lumapit siya, kahit barilin siya. Isang mga patunay na yun kung gaano inaalay ng isang tao. Wala siyang pakialam sa kanyang sarili ka, Eric. Ayun ang At totoo. during that time, hindi pa siya presidente. Hindi pa presidente, Wala pa ka, siyang, Eric. wala pa siyang presidential security Yes. group na mga gwardya. Tama. Yes. Ito lang ang pasimplehin namin ni Brother Franco at ni Miss Ina. Why a former President Rodrigo Duterte, or a political leader for that matter, like Rodrigo Duterte remains popular after even is out of office anymore, or already, wala na siya sa opisina niya sa bilang Pangulo. Number one, dito niya ako napabilib, and I think maraming Pilipinong bumilib dito. Napapahiya tayo sa buong mundo at napiperwisyo natin ang ating mga overseas Filipino workers, mga expatriates na nagtatravel sa airport dahil sa mga laglag bala. Yes. Sa loob ng 3 or 4 na taon hindi na-solve ni late President Noynoy Aquino. Nakakahiya. Ang daming biniktima ng sindikato na ito kay Rodrigo Duterte, 3 days tapos. Tigil ang laglag bala, hindi na nakabalik hanggang ngayon. Where can you find that kind of leadership? Number 2, nang sinabi niya na talagang magiging matiwasay ang mga barangay iskinita at wala nang maghahari-arian ng mga maton at drogista sa mga barangay at ligtas na makakalakad ang mga mamamayang sumusunod sa batas. Ginawa talaga niya ng totoo. Oo, may mga nangyaring namatay, may mga nagreklamo, may mga namatay din ng pulis. But there are the courts that you can go and complain. Yes. Pero overall, automatic in a matter of 3 months na umupo siya. First 3 months niya, 68% ang ibinagsak ng National Crime Index. Yes. Nationwide. Lalo na ang rape, ang homicide, murder, and robbery. So, ibig sabihin, natakot ang mga kriminal talaga sa kanya. At sa aking pamilya, 7 sa mga pinsan ko ang tumino at iniwan ang droga at sila ay naging matinong mamamayan dahil naging presidente ang isang Rodrigo Duterte. Ay, dahil ba sa takot? Fear factor. Fear factor. Yeah, And dali na respect natin yan. sa batas. Okay. Dali na natin yung ganyan talakayan sa fear factor, no? Kung saan, naging pahayag ni VACC Boy Evangelista na parang nawawala na ng takot ang mga kriminal. Nakikita naman natin ang sunod-sunod. Kaya Eric, for example, balikan ko lang yung sa nangyayari sa ating airport. Alam mo ba na maraming nagre-reklamo sa customs? Oh, grabe. Yung balikbayan boxes. Yung ano Binubutas. diba, kumain ng... Yung balikbayan boxes Oh, ka, Eric. Officer. Ngayon maraming nagre-reklamo pero wala. Pera, Frank, na Kapalit daw, dollars. sabi. Oo. Maliban doon, Yung mga kaya alahas, relos, Tama. nawawala. yung kinukunan na ito ang pinaka... Naalala mo, nung sabi si Ka Eric, kung kayo nakita ng ganyan, ay mag-ingay kayo. At sampalin nyo. Gamitin yung karapatan na mag-ingay bilang isang Pilipino kung dyan sa airport na huwag kayong tumayo. At sabi niya, pupuntahan ko kayo. Pupuntahan ko kayo. Pero ngayon Ka Eric, ang masaklap. Nangyayari pero wala daw inilalabas. At tayo pa rin Ka Fear Eric. At factor. maraming nangyayari na kinukunan niya ng mga Exactly. balikbayan boxes. At pati mga abusadong pulis nawala sa panahon niya, Frank, natakot sa kanya. Naalala mo, Frank, ang pinakareklamo naman ng protector ay mga pulis. Inamin naman niya ng PNP, even si Bato de la Rosa, ng siyang chief PNP. But under his leadership, yung mga tiwaling pulis at mga involved sa droga, Frank, ubos, tanggal, alis, at tumiklo. Yes. At sana hindi na makabalik. Sana. Ang bilibid. Lahat na yan, ang mga malaking Chinese drug lords dyan, ay inisa-isa yan at pinaghihiwalay at pinutol ang kanilang sungay na dati na mayagpag sa panahon ni Laila de Lima ng siyang DOJ Secretary. At meron din Yun. impormasyon Ka Eric, di ba? Na kumakalat. Ito yung presyohan ng illegal na droga Ayun. sa cocaine. Kung dati, doon meron pa rin kasi di naman basta-basta mawawala. Kaya humingi ng tawad din ng ating Pangulo pero hindi disbest. Former President Rodrigo Duterte. Doon dati ay nasa 5,000 ang gramo, kung di ako nagkakamali, ng cocaine. High-grade cocaine yan. High-grade cocaine. Ngayon Ka Eric, sa sobrang dami ng supply daw, ay bumaba from 5,000 to 900 pesos. Less than 1,000. So everyone na gustong makaano, Ng droga. ibig sabihin grabe ang supply. That's the equivalent kung bumaba eh. Oo. So, Diba? malinaw Ito yung ito isa ng sa mga mga- indicators, Frank. Ang Yeah. fear factor na wala.
Ang isa pang nagugustuhan ng taong bayan, Miss Ina, bago tayo lumipat sa isa pang mahalagang talakayan, sa seryoso na looming impact in effect ng El Nino at jeepney phase out at anong dapat ihanda natin, ito pa, si Rodrigo Duterte nang siyang presidente po. At nang sinabi niya na lumapit sa kanya ang mga nandaraya sa buwis. We will mention Mighty. Yes. Mighty Tobacco. Sapagkat ito, Frank, open knowledge ito, news ito. At nakikipag-ariglo sila noon sa kanilang tax delinquency na dinaya ang buwis at iba pa, mga kaso sa smuggling. Si Rodrigo Duterte ang nagpatupad na bayaran nila ng bilyon-bilyon ang kanilang buwis at in spite of the attempt na siya ay i-bribe, hindi lumusok. Even ang PAL, Even ang Philippine Airlines, sa kanilang paggamit nila, ginawang lusyutan ng kanilang kakulangan sa buwis at mga pagbabayad sa revenue sa gobyerno, sa Terminal 3, nagbayad ng buwis. Dahil lamang Billion din. tinawagan sila at pinaabutan na gusto ng presidente na magbayad kayo ng inyong mga utang, otherwise i-take over ang Terminal 3 na yan at mapitigil ang inyong operation. Ano pa? Nang mag-attempt na magpatupad ng paniningil sa buwis, sa metro ng tubig, more than 12 pesos dahil nanalo daw sila sa International Trade Arbitration Court sa Singapore. Ang Manila at Maynilad Water, Brother Franco, ng mga malalaking oligarkiya, Pangilinan, Ayala, Lopez, sino ang pumigil nito? At sinabing subukan nyo at ako at ang pamahalaan ay maninindigan na matitigil ang inyong paggamit ng tubig na pagmamayari ng taong bayan, which is a patrimonial right and patrimonial source ng natural wealth ng bansa. Tumigil at hindi na ipatupad ang 12 pesos and 50 centavos per cubic meter na paniningil sa tubig na presyo dahil lamang sa kanilang pagrespeto, paggalang at pag-aalangan na abusuhin ang ordinaryong mamamayan. Sa panahon ni Rodrigo Duterte, hindi ka pwedeng maghari-harian sa Pilipinas. Hindi ka pwedeng maging maton, mayor, gobernador, congressman, senador, kapitan sa barangay, o sino pa man, pulis at military, walang pwedeng maghari-harian over the people. Yun ang mensahe ni Duterte noon. May dugtong lang ako kasi naalala ko.